Okay, good morning po. Morning. So, ngayon po ay Tuesday, no? Ang bilis po ng araw. No, ilang tulog na lang po, ano na pong darating? September, ano na po? Darating na si Jose Marichan, kaya yung mga playlist po natin, ihanda na natin, no? Yung mga Christmas in our hearts, yung mga ano natin. Kaya po, ngayon po habang wala pa po ang Pasko, no? Di ba po pagka Pasko, ating inaalala nga ang muling hindi muling, ang pagkapanganak, no, ni Kristo dito sa lupa, no, yun po ang ating inaalala tuwing Pasko. Kaya pero alam niyo po ba na hindi kailangan, no, na dumating ang Pasko para maalala natin, no, na yung nga sabi sa John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, no, na kanyang pinadala ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po si Jesus dumating, no, dito po sa ating daigdig. No, mula po doon sa kanyang trono sa langit, siya po ay pumasok sa ating daigdig bilang isang tao, bilang isang baby, no, na ipinanganak sa Bethlehem, na ipinanganak sa isang mahirap na siguro masasabi nating hindi ganun anong family. Siya nga po ay nasa sabsaban, no, yung nung panahon. Kaya ito po yung pagpapakita ng Diyos na kung gano'n niya kamahal ang tao na kanya ililigtas sa yung paraan na posible, no, na nga po, grabe pong sacrifice yon, yung pagpapadala ng ama ng kanyang anak. Kaya po ngayon, kahit po hindi pa Pasko, nawa po ay ating laging inaalala, no, ang pag-ibig ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Kaya yun po yung ating pag-aaralan, no? Yung part 2 po ng kahapon, di ba? Yung kahapon po ay tungkol sa understanding God's love, no? Na atin po naintindihan na ang lawak po pala talaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Naintindihan nga po natin na gusto maintindihan ng Lord yung kanyang love, at ito po ay naintindihan natin sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Ng pananalig. Na pag po tayo ay humintong manalig, no, yung si Kristo nga daw po ay ating nasa puso natin. Pag hindi natin pinatili yung pananalig na yon, no, yung pag-ibig rin ay hindi natin maintindihan. Kaya po napaka-importante po, no, na sa ating buhay, no, saan man po tayo dumadanas, no, ng mga pagsubok sa ating buhay, lagi nating maalala na tayo ay iniibig, no, ng ating Diyos Ama. Kaya ngayon po ay ito po ang ating pag-aaralan. So ngayon, bago po ako mag-start, gusto ko po uling magtanong, kagaya po ng kahapon, na ito po ay yung, one word lang ang hihingin ko po sa inyo. One word, no? Kumpletuhin niyo po ang sentence na ito. Yung tawag po din ay, love is blank. Yun, love, o kaya, kung gusto niyo pong Tagalog, ang pag-ibig or pagmamahal ay, magbigay po kayo ng isang word. Na possible dito, oh. Example, magbigay po ako ng example. Love is amazing, ganun. Love is amazing. O kaya love is kind, ganun. Ano po, wala pong maling sagot kung ano po ang inyong maisip, kung ano ang inyong understanding sa pag-ibig. Ano po, whether English or Tagalog, kayo po ang pumili. Si Kuya Mart, anong word, no? Yung ikukompleto sa ito na sa sentence na yan. Ang pag-ibig ay mabuti. Ay mabuti. Okay, mabuti si Ate Leia. Love is sacrifice. Tama po 'yun, no? Si Kay Gerson. Pagmamalasakit. Okay. Pagtitiis, walang gayahan, ha. Pagtitiis, okay po 'yun. Ay tapat. Tapat. Maganda 'yun. Ay si Ate Ems. Maunawain. Si Ate Minday. medyo humihirap na dito kasi naubusan na tayo, kaya Oo nga, dapat mapagparaya. Ayun, ay hugot. Joke lang. Mapagparaya. Si Kuya James. Hanggang ba ubus po natin? Unconditional, no? Hindi walang kondisyon, basta kung mahal kita, ganun. Kasi Ate Malin. Ay, meron man bang tao dito? Parang ayaw yata. Ayaw pakita. Sige, yung andito na lang muna para Sige, si Ate Malin.
Isang word lang po. Love is blind. Parang sa mga kanta yun ah. Okay. Si Ate Malin, ano pong ano ninyo? Pwede nyo idugtong dyan. Oh, marami. Si Ate Imagine na lang. Pag-alaga. Oh. Si Ate Grace. Maalalahanin. Oh, di ba? Oh. Ano, Ate Malin? Mapagbigay. Yan. Ako yan po yung naisip ko kanina, yung mapagbigay. No, na ano, kaya yung nagbibigay, no? Meron ang kasabihan, you can, ano yun, you can give, ano yun? You can give without loving, but you cannot love without giving. Ewan ko po kung, ano, na po pwede ka daw magbigay nang hindi ka nagmamahal talaga. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka magbibigay. Kaya, kaya po, no, giving. So, okay na po yun, no? Na, thank you po sa inyo po mga sagot. At di ba po, ang love po ay hindi lang siya isang anggulo eh. Pagka titignan mo sa iba-ibang anggulo yung love. Pagbigay, para mapagmalasakit, mapagtiis, unconditional. Siya ay, ito ay mabuti, ito ay sacrificial. Ano po, no, ang daming aspect ng love na talagang amazing nga, no? Yung love is amazing talaga dahil ito ay nagmula sa Diyos, no? Di ba yung sabi natin kahapon, God is love. No, God is love, ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, ang isa pong susi na para maintindihan natin kung anong pag-ibig ng Diyos, yun nga, titingin po tayo ng ilang mga points, no, na nanggaling rin sa Word of God na pwede po nating baunin para mas maintindihan natin lalo kung ano ba yung ibig sabihin, no, na ang Diyos ay pag-ibig. Yung number 1 po, pwede po nating sabihin na God's love is everlasting. No, sa Tagalog po, ano pong ibig sabihin ng everlasting? Ano po, tayo natin ubusin ulit yung ibig sabihin. Bigay ko ng 1 word. Ay, hindi, sige, hindi lang 1 word. 2 or 3 words yung ano, o 5 words. Walang hanggan. Ano pa? Ano pa? Manghabang panahon. Walang katapusan, hindi natatapos. Di ba parang pinagbaliktad lang natin, hindi natatapos. Walang tigil. Ano pa ba? Walang tigil, hindi tumitigil. Talagang, walang humpay. Ano pa ba yung mga Tagalog word natin? Pero naintindihan po natin yun, di ba? Yung word na everlasting. Ibig sabihin, hindi tumitigil, walang humpay, tuloy-tuloy, no stopping, ano pa ba? Pero lahat po ng mga bagay na yun ay, yun po yung everlasting. No? Pag po sinabing, iibigin kita habang buhay, pero hanggang 10 years lang. Di ba hindi everlasting yun, di ba? Kasi may hangganan. Pero pag sinabing everlasting, no, may expiration date. Di ba po, meron tayo nabibiling ganun minsan eh. Lifetime warranty. Tapos pagkadating mo dun sa shop, sir, ipapawarranty ko lang to. Ay, lampas na po sa warranty. Kasi, buhay pa ako. Di ba po, gano'n, no? Yung minsan nagagoyo tayo sa mga fake na promises. Pero ito po ang pangako ng Lord, of God's love is everlasting. Hindi po natatapos. No, yung sabi nga po sa Jeremiah 31, ito po ay, yung Jeremiah 31, yan po yung reading ko ngayong araw. Yung isa po sa reading ko ngayong araw, nasa Jeremiah 31 na po ako. So, nakakatawa kasi sakto po, no? So, ang sabi po doon, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Sa mga hindi pa po nakakabasa ng Jeremiah, alam niyo po ba napakalungkot po ng aklat nito pong Jeremiah. Kasi ito po yung panahon na yung Israel, grabe po yung kanilang pagtalikod sa Panginoon. No, na nagpunta yung Israel, ang sinamba niya yung mga Diyos-Diyosa nung mga tao dun sa kapiligiran nila, no? 'Di ba po, dinala sila ng Diyos sa lupang pangako, yun po yung tinatawag na Canaan. C-A-N-A-A-N, Kanaan. Tapos may mga tao po doon, at yung mga tao doon may mga iba-ibang Diyos na sinasamba. Kaso pagdating po ng Israel doon, no, iniwan nila yung Diyos nilang si Yahweh at parang sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sumama yung Israel. Talagang na po sila. Grabe na po yung mga nung nangyari sa buong bansa na instead na sila po ay naging isang banal na bayan ng Diyos, naging kagaya po sila ng mga nakapalibot sa kanila ng masasama. Kaya po, pero po, kahit
hahatulan na ng Diyos ang Israel, kasi nga po ang nangyari sa Israel noon, dahil po sa kanila maraming kasalanan na paulit-ulit, sinabi ng Diyos, tama na. Para pong nagpahayag ang Diyos na ang inyong bayan ay magiging mga alipin kayo doon sa bandang norte. Yung sa Babylon po yun eh. Kaya po nung sinakop sila ng Babylon, yung mga Israelita po ay naging alipin po sila, naging mga bihag sila. Pero, nag-promise nga po ang Lord na isang araw ay babalik ko kayo. At bibigyan ko kayo nga, yung pag po inyong binasa, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Dito po yung nakasulat na yung aking kautusan ay isusulat ko sa inyong mga puso at magbibigay ako ng bagong tipan. Yun po yung finulfill ng Panginoong Jesucristo nung later on, after many hundreds of years. No, di ba po, kung inyong naalala, ito ang aking dugo na inalang para na siyang bagong tipan. Doon po, yun po yung fulfillment, no, na nakasulat na sa puso ng tao ang kanyang kautusan para tayo po ay makakalakad, no, ng mula sa puso. Pero makikita po natin na kahit po anong grabing pagre-rebelde ng Israel, no, sa kanilang Diyos, sinabi ng Lord sa kanila, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. No, para kumbaga hindi niya iniwan yung Israel, no, hindi niya pinabayaan. Kaya po, alam niyo po yung Israel, napakaliit lang po niya sa mapa. Napakaliit lang po niya nung Israel, pero yung mga nakapalibot sa kanila na mga Arab nations, gusto silang ubusin. Kaya nga po, buti po ang Israel po, kaya ang gagaling ng military ng Israel, kasi mula pa nung mga kinanunuan nila, ang dami ng gustong sumupil sa kanila at ang liit lang nila, pero ang Lord ang humahawak sa kanila. Again, hindi po perpekto, no, yung government ngayon ng Israel, pero po bilang bansa, makikita natin na hindi po nawala yung pag-ibig ng Lord. At ganoon din po, ito rin po ay maaari po pwede nating siguro i-take sa ating sarili na tayo po ay iniibig ng Lord. At ang pag-ibig po niya sa atin ay pang walang hanggan, no? Hindi po tayo iiwanan sa ere ng Panginoon. Minsan po kahit tayo ay makulit, no? Minsan kahit tayo ay pasaway minsan sa kanya. Pero yung pag-ibig po niya ay aanuhin po tayo. Kumbaga hihilahin tayo, hindi niya tayo susukuan. No? Hindi niya po tayo susuko. Usually tayo lang po ang sumusuko sa kanya, pero siya hindi niya po tayo susukuan. So ito po ang isang picture ng pag-ibig ng Diyos sa atin. God's love is everlasting. Kaya po ito nga yung kagandahang loob, no? Kaya po natin nararanasan ang kagandahang loob ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. So yun po yung unang understanding natin, hopefully, sa pag-ibig ng Diyos. Number 2, God's love is for sinners. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa mga makakasalanan. Usually po, yung mga taong makakasalanan, sila yung yung tinatawag na hindi kaibig-ibig. Ay, yan, mga kriminal yung mga yan. Wala nang hayaan nyo na sila dyan. Deserve nila yan. No, na mabulok sa kulungan o parang deserve nilang magkasakit, deserve nilang Minsan po tayong mga tao, ganoon po tayo, nakatingin tayo doon sa buhay ng isang tao na kung siya ba ay karapat-dapat o hindi. Pero ang Panginoon po, ang sabi nga sa Roma or sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So, sinabi po ng Word of God na nung tayo po ay makasalanan pa, nauna na po yung pag-ibig ng Lord. Kumbaga, inibig na niya tayo agad. No, kahit hindi pa tayo nagbabago. Minsan po may mga tao na, sige, bago kita tanggapin sa family ko, magbago pa muna. No, kaya bago kita ibigin, dapat ganito ka muna. Pero po makikita natin na ang pag-ibig po ng Lord, no, ay, ito po ay, kahit nung tayo ay makasalanan pa, pinakita na po niya na mahal na tayo. Ang usually po, nagkakaroon lang ng disconnect pag po in-offer niya yung pag-ibig niya sa atin, pero hindi po natin yun tinanggap. So doon po, kaya po hindi po nako-complete yung link, no, ng relationship hindi po dahil kay Lord, kundi dahil sa atin, dahil ayaw nating maniwala, ayaw nating tanggapin. Kaya po meron po mga tao na sobra silang nalulungkot
Kasi nga po feeling nila hindi sila mahal ng Diyos. No, pero po ang totoo, mahal po ng Lord tayo. Kahit po tayo ay makasalanan, mahal po niya tayo. Pero usually hindi nga po nagkakaroon ng link, no, yung love na yon dahil tayo po ang ayaw maniwala, ayaw natin tanggapin, ayaw nating lakaran yung pag-ibig na yon ng ating Panginoon. So, again, yung sinners po na yan, hindi po ibang tao yan. Tayo po yan. Tayo po yung binabanggit doon na makasalanan. No? Nung tayo ay makasalanan pa, no, tayo po ay inibig na ng ating Panginoon. So, number 3, sabi po dito, ay God's love is great. No? Di ba po meron pong, minsan merong ano po iba-ibang level. No? Minsan may, okay lang, it's good. Pero meron namang, it's great. Di ba? Parang pataas ng pataas. Na pagka po kayo ay kumain, no, sa isang kainan, na isang restaurant, pag nakain nyo, anong rate niyan? Okay lang, good lang. So, 3 stars lang. Di ba? Meron ganong rating sa pag good, sige, good siya. So, 4 star, good. Pero pag great, iba 5 star ko yan. Now, ibig sabihin, great or dakila, malaki, di ba, yung great minsan nagagamit natin sa word na napaka-great niyang building na yan, napakataas, napakalawak, So, yun po, yun po yung kadakilaan. No, it's great. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. So, sinabi po ni Apostol Juan na pag-isipan daw natin, isipin natin, pagmuni-munihan daw natin, no, kung gaano ka-great, kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayo mga anak niya at tunay nga na tayong mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. No, kaya po sana nga po ay talaga makita sa ating buhay na tayo ay anak ng Diyos, no? Pag po tayo ay merong pag-ibig. No, pero po yung pag-ibig po na yun ay nagkakaroon lang ng katotohanan pag naintindihan natin na tayo rin ay inibig ng ating Diyos. Kaya po hopefully po ay maintindihan natin na dakila po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Hindi lang po yung love na maliit lang. No, parang love kita pero onti lang, no. Para for example po, yung love ko kay Kuya Mark bilang kapatid sa Panginoon. So, syempre iba po yung love ko sa asawa. Para pong gano'n, merong difference. No, pero ang love po ng Lord sa atin, no, I mean yung love ko kay Lord between love ko kay Pastora Ara at saka yung sa love ko kay Lord, siguro masabi ko na mas love ko si Lord, no? Mas higit si Lord at ganoon din po siya sa akin. Pero ang Lord po, no, pag po dating sa atin, no, talaga pong pantay-pantay, no? Great ang kanyang love para sa sangkatauhan. Minsan nga lang po dahil po hindi nararanasan ng tao ang love ng Lord, feeling ko mas mahal ni Lord si Ate Leia. Kasi parang mas pinagpala yata siya. Minsan po, ganun tumingin tayo mga tao, no? Okay, minsan mas ma-love yata ng Lord si Pastora Ara kasi siya, mabait siya, gano'n. Kaya di ba minsan ganun po tayo tumingin, no, na nakatingin tayo sa ano ba to? Yung sa estado ng tao, doon natin binabase yung love ng Lord. Pero hindi po ganoon ang Lord. No, ang Lord po ay mahal niya ang lahat ng tao. Siya po ay pantay, siya po ay wala pong kinikilala. Pero usually po, kaya po hindi nararanasan ng isang tao nga ang pag-ibig ng Diyos ay dahil nga hindi siya siguro hindi very open yung kanyang puso. At lagi po niyo yung tatandaan, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nasusukat sa panlabas na estado ng tao. For example, hindi po yung mga may kotse mas mahal sila ng Lord, yung mga walang kotse, yung mga nakamotor lang hindi sila mahal masyado ni Lord. Hindi po ganoon ang basehan, no, ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay talagang tayo lang yung makakaintindi. Na maaari po na tayo ay walang makain, no, na parang walang karne, no, panay dahon ng yung dala ni talbos ng kamote lang. Pero pag kumakain po tayo, Lord, thank you po sa pagkain na ito, kahit po ito lang, pero Lord,
Salamat sa pag-ibig ninyo, Panginoon. Talagang masaya kayong kumakain kahit na ano lang. Compared po dun sa isang na may lechon, pero pagkakain sila, ang lungkot-lungkot nila. Pero kung ganun tao, no, na kahit kung marami silang pera, or maraming pagkain, pero po walang pag-ibig ng Lord sa kanilang puso. So gusto po natin, no, syempre ang gusto natin yung may pag-ibig na ng Lord, pero meron na rin lechon. Kaya po hindi naman po imposible yun. No? Pero again, mas importante po no, yung pag-ibig ng Lord na nawa ay maranasan natin, talagang makita natin na Lord, dakila po ang pag-ibig ninyo sa akin. Lord, dakila po ang pag-ibig ninyo sa akin. At lastly po, number 4, God's love is constant. No, pag po sinabing constant, ano po yun? No, parang hindi siya yung everlasting na habang buhay. More on hindi nagbabago. Constant, no? Palaging nandyan. Nananatili, no? For example, constant na siya ang laging constant dahil maasahan, ganon. Di ba po? Pero po mga tao na ang isa pong kabaligtaran ng constant, yung unstable, no, pabago-bago, para pong alon na minsan or moody, minsan mahal ka, minsan hindi, minsan pagising mo, ang nakangiti, pagising mo naman sa kinabukasan, nakasimangot na naman. Di ba meron ganun minsan na mga tao, ngayon, mahal na mahal kita, pero bukas, diyan ka nga. Ang pakialam sa'yo, ganun. Si Lord hindi po ganun. No, si Lord, ang love po ng Lord ay laging, hindi po nagbabago, no? Laging constant. No? Maaasahan po lagi. Kaya yung sabi nga po ni Apostol Pablo dito sa Romans 8, no? Ay, ang sabi doon, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, o ang buhay, o ang mga anghel, o ang pamunuan at ang mga kapangyarihan, o kasalukuyan, o hinaharap, ang kataasan o kalaliman, alimang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, grabe po yung yung assurance ni Apostol Pablo na wala makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Panginoon kahit ako ay magutom, kahit ako ay maghirap, kahit ako ay yung sabi doon sa una, yung sa balik ka Ate Ara, ang kahirapan ng panganib, ang kamatayan, dahil lahat po ng mga yan, dinanas po yan ni Apostol Pablo. Pero talaga pong sinabi na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig, no, ni Kristo. Minsan to meron po mga tao ganun po mga tao na, Lord, pinabayaan mo naman ako, wala kaming makain, kaya hindi mo kami mahal, no. Iniwan na nila si Lord. Meron po mga taong ganon na, Lord, nagkasakit po ako. Lord, nagkasakit po ang aking family. Hindi niyo ako mahal. Iniwan na nila ang Lord. No. Alam niyo po ba na kahit po pag po may mga time na tayo ay humaharap ng pagsubok, no, kung tanggalin po natin si Lord, wala pong magbabago, no, wala pong magbabago. Ang mas malaki pa po ang mawawala sa atin dahil mawawalan tayo ng pag-asa, mawawalan tayo ng, na tayo? Ay, mag-isa na lang tayo, hindi na natin kasama ang Diyos. Kasi nga, hindi natin pinanghawakan, no? Ang nga po, like nga po ng sabi ko, yung pag-ibig po ng Lord ay lagi pong naka-angkla sa pananalig, no? Doon po naka-angkla lagi ang pag-ibig. As long as, tayo ay nananalig sa mga katotohanan na ito, na talaga ang Lord ay patuloy, no, na siya ang nakahawak sa atin. No, siya po ang nakahawak sa atin. Minsan akala natin tayo yung nakahawak kay Lord, pero ang totoo po, si Lord po ang nakahawak sa atin. Kaya po, kumbaga meron po yung meron yung perspective. Sa perspective natin, Lord, ako po ay gusto ko pong kumapit, Panginoon, sa inyo. No, meron pong ganung perspective, pero ang greater perspective mo na si Lord po ang humahawak sa atin. No? Si Lord po ang nagpapanatili, no, ng ating buhay. Kaya po, nawa ito po ay panghawakan po natin.
no, na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Lord. Dahil ito po ang katotohanan, no, kung tayo po ay talaga mananampalataya, no, wala pong makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Lord. God's love is constant. Hindi po siya nagbabago. Kaya po, pagising nyo ngayon, siguro hindi ako mahal ni Lord ngayon. No, hindi po ganoon ang Lord. No, si Lord po ay, ang pag-ibig niya ay constant, hindi nagbabago. Lagi pong maaasahan. Pag po tayo ay nalulungkot, no, pwede po natin siyang lapitan at hindi po niya tayo itataboy. Kaya po yun po ang pag-ibig ng Lord. At nawa ito po ay maranasan nga po natin, no, na minsan nga po ang pag-ibig ng Lord ay sinusubok. No, ito po ay sinusubok. Kagaya po ng lahat ng pag-ibig, no, ay ang love po ay sinusubok minsan ng mga sitwasyon. Kung ito ba ay totoong pag-ibig o parang ano lang, parang emosyon lang. No, kaya po ang nais po natin na Lord, ako po ay kakapit, no? Ako po ay kakapit sa inyong pag-ibig at Lord, alam ko po na kayo nakakapit sa akin, no? Ano po? Parang ano siya, mutual po na pag-ibig, no, ng Lord sa atin. Kaya nawa po ay pag po pala sinabing mutual ay ano po, yun po yung both kayo na merong ano ba to? Mutual, no? Kayong dalawa pareho ay merong pagbibigay, merong pagkakaunawaan na Lord, ito po yung gusto po nating maranasan sa ating buhay na pag po nire-reveal ng Lord ang kanyang pag-ibig sa atin, tayo rin po ay nagre-respond. Tayo rin po ay nagre-respond sa kanya. Kaya po ito po ang nawa ay maintindihan natin. Napakalawak nga po ng pag-ibig ng Lord. Kaya po minsan ay yung sabi nga po sa Efeso, no, hindi kayang ma-contain ng ating isipan yung pag-ibig ng Lord. Kaya po minsan ay hindi pa po tayo handa, no, sa mga ibang bagay. Kaya po inuunti-unti ng Lord na ipaintindi sa atin, no, through sa mga situations natin sa ating buhay. No, nawa nga po ay unti-unti natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. At again, ito po ay ating maintindihan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, lagi po tayong magtiwala sa Panginoon. Lagi po nating alalahanin, no, ang kanyang pag-ibig. At kagaya nga po ng isang relasyon, ay ang pag-ibig po ay na-develop through sa communication, through sa, tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, tayo ay kinakausap ng Panginoon, no, through sa kanyang salita. Tayo ay sumusunod sa kanya, no, at tayo ay nagtitiwala sa kanya. At ang Lord rin, pinagpapala niya rin tayo. Ang Lord ang nag-aayos ng ating buhay. No, at ito po ang ilan po sa mga paraan ng Lord para maintindihan natin, no, ang kanyang pag-ibig. So, thank you. So, thank you, Lord. So, sa umaga pong ito, siguro tayo po ay manalangin, no? Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at sa mga ilang sandali po bago po ako mag-closing prayer, siguro pwede po tayo tumayong lahat. No? At tayo po siguro ay lumapit ng may pananampalataya sa Panginoon na hilingin po tayo, Panginoon, gusto ko pong maranasan lalo ang iyong pag-ibig. At ito po ay hilingin lang po atin kay Lord. The Lord, gusto ko pong maranasan ang pag-ibig po ninyo sa aking buhay. So, siguro po sa maikling panahon na mga 1 minute po, tayo ay lumapit ng personal sa ating Panginoon at hilingin natin na kanya pong i-reveal o ipakita sa atin ang kanyang pag-ibig ng mas malalim na paraan. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, kita niyo po sa amin ang inyong pag-ibig. Sama niyo ito namin ito malimutan, Panginoon. Ito po ay lagi namin alalahanin, Lord, na kami ay inyo po iniibig. Lord, we pray na samahan niyo po kami sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, na kami po ay lagi magtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, magkaroon po kami ng malalim na pagkakaintindi, Panginoon, ng inyong pag-ibig sa amin, na ito po hindi namin malimutan sa aming buhay. So, thank you, Lord God, for your love. Thank you, Lord. Okay, so, amen. Thank you, Lord. So, bago po ako mag-pray,
Atin pong kantahin ng isang beses po yung kinanta po natin kanina. Ang kanta pong ito ay ang original po nito ay Think About His Love. Think About His Love. Yun po yung sa English po kasi ito. So sa English. Sige. Atin pong kantahin to sa English at kahit po isang beses lang at nawa po ay ito ay ating mangusap no ang song na ito sa ating mga puso. Think about this. Think about His love. Think about His love. That brought us through. For us was heaven's above. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How can I forget His love? How can I forget His mercy? He's satisfied. He's satisfied. Satisfied. He's not. Greatest measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Thank you, Lord. Lord, kagaya nga po ng sinabi po sa awit na aming kinanta, Lord, na how can I forget? At paano ba namin malilimutan, Panginoon, ang iyong pag-ibig? Lord, nawa, Panginoon, ay talagang pag po namin kalimutan na kami pong mga nakarananas na, Panginoon, ng iyong pong pag-ibig. Wag naming malimutan, Lord, kung ano po ang inyo pong ginawa para sa amin. Nawa ay lagi namin itong isipin, Lord, kagaya ng awit, think about His love. Ito po ay laging naming alalahanin, lagi naming pagmuni-munihan na kami po ay inyo pong iniibig. At minsan, Lord God, ay patawarin niyo po kami sa tuwing amin pong pinagdududahan o nagda-doubt kami sa pag-ibig po ninyo sa amin. Kundi ito na po ay napatunayan ninyo na, Panginoon, na kami ay tunay ngang inibig ninyo nung si Jesus po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, para sa aming mga kasalanan ay napatunayan na po ninyo ang inyong dakilang pag-ibig sa amin. At maging ngayon, Panginoon, ay ito inyo pong patuloy na pinatutunayan ito sa aming mga buhay. At Lord, nawa ay talagang maging malalim po ito sa aming puso na talagang iniibig nyo kami, Panginoon. At nawa sa inyo pong pag-ibig sa amin ay ito po ay suklian namin ng amin ring pag-ibig sa inyo. Lord, sa araw-araw po naming mga buhay ay nawa ang lahat ng aming gagawin ay nanggagaling, Lord, sa aming pag-ibig sa iyo. At kahit kami po ay dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan po kami, Panginoon, sa kahirapan, Lord, sa sakit, Lord, sa gutom, o kung ano pang mga problema, Panginoon, lagi naming isipin na wala makakapaghiwalay sa amin, Lord God, sa pag-ibig ni Kristo sa amin. So, Lord, we pray na wag po kaming makinig sa mga kasinungalingan ng kaaway, sa mga kasinungalingan na gustong magpalimot ng iyong pag-ibig
sa aming puso, Lord God. And I pray, sa araw-araw po ng aming buhay, ay lagi naming sinasariwa, Lord, ang pag-ibig po ninyo sa amin. Na ito po ang tutulong sa amin upang kami ay magtagumpay sa aming buhay. So Lord, pagpalain niyo po ang mga narinig namin mga salita. Ito po inyo pong selyuhan sa aming mga puso at isipan. Mabuhay po kami ng may pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. At Lord, pagpalain niyo po ang response sa araw po na ito. Pagpalain niyo po ang buong business. Pagpalain niyo po, Lord, ang lahat po ng employee, Lord, dito, magpagpapala po kami sa isa't isa at magbigay po kami ng kapurihan sa iyo pong banal na pangalan. At we pray, Lord, na kayo pong maitaas sa lugar na ito, Lord. Bigyan niyo po ng lakas ang mga nanghihina, ang mga may sakit po, inyo po pagalingin, Panginoon. Ang mga nalulungkot ay inyo po bigyan ng kapayapaan at galakan. At nawa ay maglingkod po kami ng sabay-sabay, Lord, at maipadama namin ang pag-ibig ninyo sa mga taong nakapalibot sa amin, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord.